Dito sa palengke, maraming taong bumibili ng iba't ibang uri ng isda, gulay at karne para merong mayapag na pagkain sa kanilang pamilya. Dito sa ating dokumentaryo sa ngayon, malalaman natin kung paano namumuhay at pinubuhay ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagbebenta dito sa palengke. Ilang years na po kayo nagtatrabaho po sa dito? Mga 25 years na. Ano po yung mga binibenta niyo po mga ganito? Yeah, mga native na gulay. Lahat yan, mga ganyan, native na gulay. Sari-sari, basta native. Saan nyo po kinukuha yung mga gulay? Iba-ibang baryo na. Meron sa Santa Ynez. Depende sa baryo kung sino mag-deliver. Minsan nagagaling mismo sa bahay namin, sa Kalayaan. Yun. Minsan ninaangkat lang dito. Kayo lang po ba mag-isa dito or minsan po may kapalitan po kayo? Sa umaga, ako lang mag-isa dito. Meron ibang may pwesto dito. Yung may sariling pwesto. Nakikipwesto lang ako dito. Nakikiyang lang. May mga anak pa po ba kayong binubuhay na Meron na. Marami na. 5 pa sila. Cargo ko pa sila. nag-aaral po? Yung isa, yung bunso, 21 years old. College. Psychology course. Sapat po ba yung mga kinikita po ninyo para po ma-provide po yung mga pangangailangan? Hindi yan na. Kung minsan talo, kung minsan meron, minsan okay lang. Basta nakakaraos lang sa araw-araw. Ganun lang yun. Buti po ito po yung naging daan po para maitawid po yung Dahil buhay. ito lang ang alam kong trabaho na. Ito lang. Dito ako nasanay. Hindi naman kasi ako nag-aaral. Kaya ito, ang bubuhay ko sa mga anak ko. Kung nakapag-aral po kaya kayo, ano po kung Ay, ang pangarap ko noon is stewardess. Oo, yun ang pangarap ko noon. Kaso maaga ako nauli, lagi ako nakapag-aral. Binuhay ko sarili ko. Parang self-supporting sa pamumuhay. Nakisama sa mga ibang bahay. Tapos yun, nagtitinda. Tapos may teacher ako nakasama ninang ng anak ko. Inaano niya ako, tinututor niya ako sa bahay. Ganyan. Kaya kahit paano, may content lang. Yun lang. Yan. Pwede po ba namin malaman kung ilang years na po kayo nagtitinda dito? Ay, ano lang ako dito. Magdadalawang buwan pa lang ako dito kasi nagtrabaho lang ako. Sa pamamagitan po ba nito, nabubuhay po kayo mga pamilya? Oh, buti po nandito po kayo ngayon na nagtitinda? oo, dahil walang anak buhay sa bahay, kailangan mo magtinda. Sabi niyo po, magdadalawang buwan pa lang po kayo. Ano pong trabaho dati- niyo before? Dati nag-aalaga ako ng bata. Ngayon, pumunta ako dito para tita ko kasi yung mayari dito. Pinasok ako dito. Sabi niya ayaw mo magtrabaho, sabi niya. Oh, gusto ko po ako. Oh, May mga anak po ba kayo na oh. natutulungan naman po ba kayo dito sa loob po ng 2 buwan niyo po? Yung pagtatrabaho dito. Oo, natutulungan naman ako. Nakakabili ako ng mga kailangan sa mga bata, gatas at saka diaper. At saka baon ng mga bata. Yung sahod ko dito. Araw-araw. Sapat naman po ba yung sahod niyo para po makasurvive po kayo sa isang araw? Oo, sapat naman. Sabi nga nila, hindi madali magtanim ng mga gulay at ngayon nalaman rin natin, hindi rin madali magbenta ng gulay. Kasi madaming tao ang namimili pa sa kanilang gulay na ginugusto at hinahanap at hindi lagi ang mga tindera, tindero ay laging meron ito. Pwede po malaman
Nagtitinda. Buhat ng mga 20 years. Sa pamamagitan po ba nito, nabubuhay po kayo ng pamilya? Oo, napalagi ko yung mga anak ko dito. Ngayon, namana nila. Ano po yung ginagawa niyo? Tinapa. Yan. Saan niyo po galing yung mga paninda po niyo? Binibili namin dyan, inaangkat namin dyan sa fish terminal, sa bagsakan ng isda. Buti po, ganito po yung napili po ninyong trabaho na pagtitinda. Noong kasi ito, mana namin sa mga lola ko. Kaya yan ang business namin. Nung bata po ba kayo, hindi po ba kayo nangarap po sa ibang profession po? Wala, ganito lang. May mga pinapaaral pa po ba kayo na? Wala na. Kasi malalaki na, apo na lang. Bukod, ito po ba nakaka-survive po ba kayo dito kapag po, everyday po? Sapat po ba yung kinikita po? Oo na, masawa ng Diyos. Malaman kung ilan years na po kayo nagtitinda dito. 30 years. Sa pamamagitan po ba nito, nabubuhay po kayo ng pamilya po ninyo? Oo. May mga pinapaaral pa po ba kayong mga anak po? Wala na. Dahil po ba dito nakapagtapos po sila? Ganun po? Or Sila? Hindi man. Matamad kasi sila. pero tinutulungan naman po kayo dito? Oo, tinutulungan ako yan. Sapat po ba yung mga kinikita po ninyo para po ma-survive nyo po yung sa pang-araw-araw po ninyo? Okay lang. May buti po ito po yung negosyo po na naisip po ninyo na makakatulong. Kasi yung nanay ko, tindera na talaga. Ano lang ako sa pagtitinda, maganda. Bali, tinuloy nyo po yung... Tinuloy ko yung negosyo niya. Ano po yung payo nyo po para po sa mga estudyante po? Yung mga estudyante, kailangan mag-aral mabuti. Mahirap kasi dito sa palengke. Iba rin yung may pinag-aralan ka. Isang araw po ba masasabi niyo po ba na sapat at okay naman po yung Hindi kasi pare-parehas eh. Kuminsan kikita, kuminsan hindi. Ganun dito sa palengke. pwede po bang malaman kung ano pong pangalan po ninyo? Bing, Ilang taon na po kayo? 56, Ilang taon na po kayo Nagtinda? nagtitinda dito? 24 years. Ay, ang patagal na po. Sapat po ba yung mga kinikita po ninyo dito? Okay lang, kaya lang minsan malugi, minsan kumita. Sa, Doon sa kabila maganda, pero dito hindi. sa pagtitinda po ba ninyo dito, may sapat naman, sa pagtitinda po ba ninyo dito, may anak po ba kayo na napag-aral po at napagtapos po? Meron naman. Hindi pa sila tapos. Hindi po. Graduating pa lang. Pero na-provide naman po yung pangangailangan po. Buti po, ito po yung negosyo po na naisip po ninyo. Oo, yan na. Yun na yan. Wala na po ba kayong before 20 po? lang darling, ha? Before po, wala po ba kayong naisip na ibang negosyo po bukod po? Gulay. Gulay po. Nag-try din po ba kayo sa gulay po nun? Dati ako nagtinda ng gulay, tapos tahong, tapos naging ganito. Kung hindi po ba pagtitinda, may iba po ba kayong pangarap dati? Nag-aaral ako ng teacher, hindi ako natapos. Daling 108. Bakit po? Bakit po? Nagkayayaan kami mga abroad, sa klase. Hindi ako pumasa.
Kasi may problema ako sa ano. 5 pesos na lang yan. Hindi ako masasamit ka. Nagtrabaho ko sa pabrika. Tapos nabaha yung kapatid ko dito. Taga-Bohol ako. Nabaha siya. Umuwi kami dito. Kukuha kami ng lupa dyan. Buti po, malayo po yung Bohol. Buti dito po kayo na. Oo, kasi nagtrabaho kami sa Manila. Saan po? Sa Manila. Sa pabrika. Ito yung asawa ko. Kaso, wala na siya. Ako na lang nagtaguyod. Ako na lang mag-isa. Ano pong maipapayo po ninyo sa mga estudyante po na katulad namin na nangangarap po kasi minsan po yung iba napapagod na po sa pag-aaral or naiisip po nila na gusto po nilang Maghanap buhay. wag na po tumigil na po sa pag-aaral. Ano pong maipapayo Hindi. niyo po? Kasi, mahalaga pa rin ngayon ang pinag-aralan. Edukasyon. Importante ngayon. Kasi kung may diskarte ka, tapos may papel ka, mas marami kang opportunity. Atin nasaksihan na sa kilala ng mga paghihirap sa kanilang pagtitinda. Sila may kanya-kanyang pangarap din sa buhay na nais na nakanip. Ngunit sadyang naging hadlang talaga ang kahirapan sa buhay. Bakat man sa kanilang muka, ang pagod patuloy pa rin pagpursige hanggat makamit ang inaasam na pangarap. Mayahon ang kanilang pamilya sa mabigat na kahirapan. At dito natatapos ang aming dokumentaryo.